tinatawagan ko po ng pansin ng mga kapatid po natin sa ating pong children's room na tayo po ay maghanda po. Muli po ay isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Purihin natin ang Diyos sa biyaya po ng umagang ito na tayo po ay magtipon po upang purihin ang kanyang pangalan at tayo po ay makapakinig ng kanya pong mensahe sa umaga pong ito. At bilang ating pong paghahanda, tayo po ay umawit po dito po sa page 15, ang pag-ibig ng Diyos. Pripondo sa ating pong inawit. Isa pa po tayong umawit po dito po sa page 4 bilang ating pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos, sa Diyos ang luwalhati. Sa ikatupong stanza, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pong opening prayer.
salamat sa hanap lumaan. Kawayay dakilay walhati bigyan. Dili sa dugo sabdal na katusan, pangako ng Diyos sa bawat nalingat. Sa palatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng katawan. Puri sa Panginoon, tinigay pakinggan. Puri sa Panginoon, ay magagalang. Namin samat sa hanap lumaan. Kawanya'y nakilat, walhati bigyan. Patuloy sa ating dakila. Harap natin kay Jesus ay nakila. Isa-isa lang hihigit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinigay pakinggan. Puri sa Panginoon, ay mamagalang. Namin samat sa hanap lumaan. Kawayay dakila, walhati bigyan. Ngayon po natin sa ating kapatid kay Brother Chris na pangunahan po tayo sa Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Ama, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan po sa araw pong ito, lalo na po sa pag-iingat niyo po sa amin sa pagpunta po dito po sa chapel. Salamat po sa mga pinagkakalob niyo po sa amin, lalo na po sa mga kalakasang pisikal na pinagkakalob niyo po. Salamat din po, Ama, sa mga kapatiran po na naglaan ng oras upang dumalo po sa inyong mga gawain. At dalangin po namin, maging ang mga kapatiran po namin na hindi namin kapiling sa oras na ito. Naman po ang kadahilanan ay sa inyo po namin pinagkakatiwala. Lalo na po ang mga may karamdaman po. At sa inyo po namin sila pinagkakatiwala. Ang kagalingan po ay ipagkaloob niyo po sa kanila. Gayun din po, Ama, ang kapatid na inyong gagamitin. Nawa po, pagkalooban niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo. Lalo na po ang Banal na Espiritu ang siyang manguna sa pagbibigay po ng katalinuhan upang maihayag po niya ng maayos, maliwanag po ang iyong mga salita. Gayun din po, Ama, ang dalangin po namin, ang mga aabutan po, lalo na po sa FB Live, at maaabutan po ng inyong mensahe. Dalangin po namin na kayo po ang manguna sa kanila. At ang oras na ito ay pinagkakatiwala po namin sa inyo at binabalik po namin ang lahat ng papuri at salamat. Ito po ay aming hiling at dalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak si Jesus. Amen. Maraming salamat, kapatid, sa pangunguna po sa panalangin. At muli po, isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Muli ko pong ipinapaalala po ang ating pong mga lingguhang gawain. Every Sunday po, 8:30 a.m. ang ating pong children's class. 9:30 po ang ating pong Sunday school po. At ngayon pong mga oras na ito, 10:30, ang ating pong preaching service. At mamaya po, after po ng preaching, ang ating pong breaking of bread.
Every Monday po, 8 p.m. ng gabi, ang ating pong online prayer meeting. At every Wednesday po, ang ating pong online Bible study. At patuloy po nating ipanalangin ang mga outreach po. Tuesday po, ang outreach po sa kapatid natin, sa bahay po ng mga kapatid natin sa Dampe. At ganoon din po, Saturday, 7 p.m. ang Bible study naman po sa Sulib. Actually, Saturday din po ang children's class po doon. Nag-i-start naman po ng 3 p.m. At ganoon din po ay patuloy nating panalangin ang mga gawain po ng Diyos sa Valenzuela po, Christian Church, at sa Nueva Ecija Christian Church. At ang mga kapatid po na ginagamit po ng Panginoon sa ating pong mga gawain. At ngayon po mga kapatid ay gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ng mga kapatid natin na nagdiwang po ng kanila pong kaarawan para po makapagpasalamat sa Panginoon, mag-testimony at makapagpasalamat po sa Panginoon. Siguro umpisahan po ni Sister Carl Ann, nagdiwang po noong January 15 at pagkatapos po ay si Brother John ng January 16 po. Good morning po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon sa idinagdag niya pong panibagong taon po sa buhay ko. Ang panalangin ko po na sana mas lalo ko po siya mapaglingkuran sa buhay ko at higit sa lahat yung mga anak ko ay tanggapin din ng Panginoong Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At maging yung lumalaki po nating mga gawain, more on po doon sa mga spiritual na bagay dahil alam ko po na ang pinaka parang life verse ko po ngayong 2026 is Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. And idadagdag niya na lang po yung mga kailangan po natin. Patuloy po na isama niyo po ako sa panalangin na sa mga maliliit na bagay, sa paglilingkod, sa pagtuturo po sa mga bata ay gamitin po ako ng Panginoon para po sa kanyang ministeryo. Yan lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sister Carl. At gusto ko rin pong bigyan po ng pagkakataon si Brother John para po sa pagpapasalamat at testimony. Good morning po sa ating pong lahat. At una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. 40 years old na po ako ngayon. Hindi po. Hindi ko na po binilang simula nung nag-30 ako kung ilan na yung dumadagdag po. Yun po, salamat po sa Panginoon sa muli pong taon na binigay niya po sa akin. Yung pong pag-iingat po niya, protection po niya. At ganoon din po, pinapasalamatan ko din po yung mga pagkakataon din po na mapaglingkuran po siya. Kaya po ito pong taon po na ito, patuloy po ang prayer ko po yung pong sa spiritual life. Nung nakaraan, alam ko pinagpe-pray ko yung love life ko pero hindi na po ngayon eh. Parang hindi na po kailangan. Pero kung may suggestion po kayo, pwede po. Hindi, joke lang po. Kumbaga, pinapasalamatan ko din po yung pong nakita ko po yung patuloy yung biyaya po niya. At ngayon po, yung prayer ko po yun po yung patuloy din pong magamit ng Panginoon sa mga nabubuksan pong mga gawain at patuloy sa mga outreach po natin ngayon. Kaya siguro yun lang po at salamat po. Muli po ang Panginoon, maraming salamat po. Tumatanggap pa po ng regalo po ang mga kapatid natin. No? Opo, yan, sige. Gusto ko rin pong bigyan ng pagkakataon po ang ating kapatid, si Brother Hiben din po, na nagdiwang din po ng kaarawan para po sa pagpapasalamat at testimony po.
Good morning po sa bawat isa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan pa po ako ulit ng isang taon at sana po maraming taon pa po. At ang pinapanalangin ko po ngayon sa aking buhay, yung spiritual growth po. Maging part po ng mga gawain po. Lalo ngayong 2026 po. At prayers po sa incoming board exam ko po. Ayun lang po siguro. Thank you po. Yan, sige po. Maraming salamat po sa Panginoon. Meron pa po ba akong nakaligtaan po na... Okay, sige po. Salamat po sa Panginoon. At ngayon po ay nang sa gayon, mas marami pong oras at panahon ang maigugol natin sa pakikinig po ng mga salita ng Diyos. Ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan. At tatawagin ko po ang ating pong guest speaker, si Brother Billy Bien Gutierrez po. Magandang umaga po sa atin. Bilang introduction po, merong mga isang kanta na most covered. Kumbaga, marami siyang iba-ibang version. Yun yung sinulat ni Paul McCartney na naginip siya tapos sinulat niya. Si Paul McCartney po, isa po siyang miyembro ng Beatles. Yung kanta na yon, umabot ng mga milyon na, kumbaga, version na nirecord ng ibang mga singer, ibang mga artist, tapos kinanta nila para meron silang sariling version. Kumbaga, cover nila yun. Yung kanta na yon, yung Yesterday. Siguro narinig na po natin lahat yon. Kumbaga, yun yung mga ibang artist, kumbaga, yun yung naging inspirasyon nila. Tapos sinulat kumbaga, yun yung original ni Paul McCartney. Tapos gumawa sila ng sarili nilang version, nirecord nila para mapakinggan ng ibang tao. Yung text po natin ngayon is sa Matthew chapter 16 verse 13. Ito po yung pagkakataon na Panginoong Hesus nasa Caesarea Philippos sila. Tapos nagpe-prayer meeting kasama yung mga alagad. Babasahin ko po. Matthew chapter 16, verse 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. Nagsasabi po kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay inihayag sa iyo ng sino mang inihayag sa iyo, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng anak kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro,
Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Hanggang doon po yung verse. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito para kami po ay magbulay ng inyong mga salita. Ipakita niyo po sa amin ang inyong mensahe. Itimo niyo po ito sa aming puso. Tulungan niyo po kaming isabuhay ito sa araw na to at sa aming pamumuhay sa araw-araw. Linisin niyo po ang aming puso at isipan. Alisin niyo po ang mga hadlang, mga distraction sa umagang ito. Marami pong salamat, Panginoon. Sa patamis na pangalan ng aming manunubos, na si Kristo Jesus. Amen. Kanina po yung intro po natin tungkol sa version. Merong sikat na kanta, pero iba-iba yung mga umawit na narinig natin. Ganon din sa ating Panginoon Jesus. Parang naturally speaking, ang Panginoon ay sikat. Marami siyang, kumbaga, maraming nangangaral patungkol sa Diyos, kay Jesus, sa Panginoong Jesus. Narinig natin siya sa mga preacher, sa mga kapatid na nagtuturo patungkol sa ating Panginoong Jesus. Pero sa umagang pong ito, sa mga text po natin sa verses na ating nabasa, meron po tayong tatlong bagay na makikita. Una is, number 1, question. The question. Number 2 is the revelation. Number 3 is the foundation. Unang bagay, the question. The Lord's question. Kumbaga, lagi nating naririnig yung Panginoong Jesus, yung pangalan ng Panginoong Jesus. Pero yung tanong niya sa verse 15, sino ako sa inyo? Sino ako sa inyo? Marahil siguro pag narinig natin yung Panginoong Jesus, nakikita natin yung imahe. Kumbaga, kung tayo kinagisnan natin yung dati nating reliyon, naiisip natin yung nakapako sa krus. O yung mga symbol, mga krus, ganun. May nakikita tayong imahe sa isip natin. Baka yung mga napanood natin sa mga movie. Pero yung tanong ng Panginoon, sino ako sa inyo? Isa siyang personal na question. Walang makakasagot nito kundi tayo lang, personally. Walang maling sagot. Kumbaga, kung halimbawa, personal tayo, may nakita tayong tao, kung tatanungin natin, sino ako sa iyo? Kung halimbawa, nasa tindahan, ganyan. Sino po ako? Sabi niya. Pagka hindi ka kilala ng tao, ay, malay ko, hindi kita kilala. Pero kung halimbawa, tatanungin ko, si brother dyan, sino ako? O si Billy, kilala kita, parang personal. Magkakilala kami ni brother dyan. Ganon din yung tanong sa atin ng Panginoon. Number 1, the Lord's question, sino ako sa inyo? Marahil sasagot natin. Gagayahin natin yung sagot ni Pedro. Kung babasahin natin, sabi niya,
sa verse 15. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo ay si Juan na tagapagbautismo. Yung mga nagsasabi dito, yung mga pinulong ng Panginoon, yung mga disciples niya. Sabi ng ibang tao, siya si John the Baptist. Kasi si John the Baptist, sikat din siya. Kumbaga, yung journey ng Panginoon, pagka lumilipat-lipat siya sa ibang lugar, nababalitaan ng mga tao yun. Wala pa kasing internet nun, wala pang dyaryo. Kumbaga, crowd, yun yung source of information. Crowd. Pagka nabalitaan ng mga tao, si Jesus nasa ganitong town, nasa ganitong bayan, siyempre, pag-uusapan yon, ay, may dumating na sikat na tao. Sino kaya yun? Baka si John the Baptist, kasi nangangaral siya. Sabi ng iba, baka si John the Baptist. Sabi din ng iba, kayo si Elias, si Elijah, sa mga Old Testament karakter na kumbaga sikat din. At may mga nagsasabi, kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Akala nila yung mga propeta na bumalik galing sa Old Testament. Kasi nga sikat, nangangaral, merong authority na magsalita. Yun yung pagkakaalam ng iba. Pero personally, tinanong ng Panginoon yung mga alagad, mismong mga alagad niya. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Kumbaga, ito tinanggal niya na yung second-hand information. Sabi ng Panginoon, sino ako sa inyo? Number 2 na makikita natin, yung sagot ni Pedro sa ating second points. Sa verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun yung personally, para kay Pedro, yun yung sagot niya. Tama po ba o mali? Katulad nga po ng nasabi ko, wala pong maling sagot. Kasi yun yung sarili mong sagot. Walang ibang makakasagot nun kundi ikaw lang. Personal na tanong kasi to. Hindi niya tinanong. Hindi katulad ng sino ako sa kanila. Siyempre may mga maling sagot. Pero pag tinanong ng Diyos, personal sa atin, sino ako para sa iyo, para sa inyo, isang personal na question. Ayun nga yung sagot ni Pedro sa makikita natin sa verse 17. Bakit niya nasabi? Paano niya nasabi na saan niya nakuha yung informasyon na yun? Bakit na nasabi na si Jesus siya yung Mesias o yung tagapagligtas? Doon pumapasok po yung revelasyon ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa inyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Dito po pumapasok yung revelasyon ng Diyos through the Old Testament scriptures, sa mga prophecy, sa mga signs, sa mga miracles. Kung babasahin po natin, Isaiah chapter 9,
sa Isaiah chapter 9, dito po sa verse 6. Ito po yung isa sa mga major prophecy patungkol sa ating Panginoon. Sapagkat isinilang ng isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yun po yung isa sa mga major prophecy patungkol sa ating Panginoon. Si Pedro, syempre, isa siya sa mga sumusunod sa Panginoon, nakikinig siya sa mga turo, mga studies na binibigay ng ating Panginoon nung naglalakbay sila sa Israel. Kumbaga, nagba-Bible study sila sa iba't ibang lugar. Si Pedro, hindi naman siya sinabihan ni numan. Nakita niya yon personally, first hand. Yun yung isa sa mga eyewitness na nagpapatotoo. Si Jesus, siya yung Christ. Pagka sinabing Christ, hindi po yun yung, hindi po siya talaga kasama sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Hindi siya apelido. Yung Christ, title po siya. Yun nga po yung ibig sabihin niya is Mesias o tagapagligtas, yung chosen one. Yun nga po yung mga prophecy patungkol sa ating Diyos. Yun yung point of view ni Peter patungkol sa ating Diyos. Tandaan po natin si Pedro, hindi niya po, nung tinipon po sila ng Diyos dito sa pagkakataon na to, hindi pa po pinapako yung Diyos. Hindi niya pa po alam kung paano mamamatay yung Diyos, si Jesus. Siyempre, wala po siyang imahe na nakikita na, si Jesus, siya po yung mapapako sa krus. Binayaran niya yung kasalanan ko para pag tinanggap ko siya, maliligtas ako. Hindi pa po nangyayari yon. Pero, sumasampalataya siya na mangyayari yon. Dahil yun yung turo ng Old Testament. Merong darating na tagapagligtas. At yun yung sinampalatayahan ni Pedro. Hindi galing, yung source of information niya hindi lang galing sa tao. Sabi ng Panginoong Jesus, galing sa Ama. Galing sa Diyos ng Old Testament na pinaniwalaan nila. Kung itutuloy po natin, at sinasabi ko sa inyo, sabi nga po ng ating Panginoon Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yun nga po yung first-hand information. Siyempre, yung kaisipan ni Pedro, nung mga panahon na yon, merong darating na Mesias, tapos na-experience niya first-hand, personally. Yung sagot niya na, ikaw po yung tagapagligtas o yung ikaw po ang Kristo. Nung tinanong siya ng ating Panginoong Jesus, yun yung sagot niya. Dahil alam niya sa sarili niya, yung nasaksihan niya patungkol sa ating Panginoon sa pagsama niya, sa pagiging alagad niya. Kung itutuloy po natin yung ating pangatlong puntos is
The Lord's foundation of the church. Sa verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Kumbaga, ito yung mga alagad, hindi pa nila naririnig yung salitang church o yung iglesia. Kumbaga, ito yung first time nilang maririnig. Kasi sa Old Testament, hindi pa naman itinayo yung church. Ito yung kauna-unang reveal ni Jesus. Kumbaga, ito yung foundation, yung unang araw ng church. Si Jesus yung nag-found. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito. Although yung pangalan ni Pedro ay ibig sabihin ay stone, pero yung tinutukoy ng Panginoon, hindi ito yung actual o hindi ito yung kumbaga bato, na literal na bato. Hindi po. Ito po ay yung spiritual na bato. Hindi mo matitibag, hindi mo hindi masisira. Yun nga po yung foundation. Dahil yung Diyos yung gumawa o yung nagpasimula, yun po yung unang araw ng church. Although, yung mga Christian, tinawag silang mga Christian nung mga sumunod pang araw nung pinako si Jesus. Tapos, matagal pa bago sila tinawag ng mga Kristiyano. Pero nung church, kumbaga meron ng foundation bago dumating yung Holy Spirit. Dahil dito sa verse 18, check. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. Pumapasok po dito yung governing ng church. Kumbaga, binibigyan ni Jesus si Peter na foreshadowing ng Holy Spirit. Kasi kung titignan po natin dito sa John 14, ano po bang ibig sabihin yung, sabi po kasi sa ibang translation, binding and loosing. Kumbaga, kung anong itinali mo dito sa ibaba, tatali din doon sa itaas. Pero basahin po muna natin tong John 14:12 to 16. Ito po yung
parang pinagbibilin ng Panginoong Hesus na magdadala siya ng tagapagtulong o advocate. Then, sa verse 12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga bagay na ginagawa ko. At higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ay ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala rin ninyo siya sapagkat siya ay hindi sa inyo at siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Yun nga po yung Holy Spirit. Kumbaga wala pa po yung church dito. Pero fino-foreshadow na ng ating Panginoong Hesus. Ginamit po dito sa translation po dito yung tagapagtanggol. Pero kung check po natin yung NIV, kung ano po yung salitang sinabi o ginamit sa John, yung kanina po binasa na po natin yung verse 16 o 17. 16 po, verse 16. John 14:16. Yan po yung ginamit. Comforter. Check po natin ulit yung baka King James po. King James. Sa King James Version po kasi ginamit po yata yung advocate. Parang kumbaga, tagapamagitan, advocate. Kung meron po ba tayong King James, ano po yung ginamit na yung po kasing advocate, isa po siyang kumbaga legal terms o and I will ask the Father and He will give you another advocate who will never leave you. Kung babalikan po natin yung sa Matthew 16 kanina, kahit hindi nyo na po muna i-plus. Sabi doon, kung ano yung itinali mo dito sa ibaba, itatali din doon sa itaas. Kung ano yung iluluwagan mo, luluwagan din. Kumbaga yung ginamit na term doon is binding and loosing. Loose, ibig sabihin luwag, luluwagan. Isa rin po yun sa legal terms. Kumbaga, terminology na ginamit ng Panginoon. Binding means forbid. Loosing means permit. Bilang tao, hindi tayo authorized
para gawin. Although sinabi ng Panginoon, ibibigay niya kay Pedro kung ano yung gagawin mo dito, magkakaroon ka ng permit. Kung ano yung ipagbabawal mo dito, i-approve ko, parang sabi ng Panginoon Diyos. Pero, makikita natin yung role ng Holy Spirit sa foundation ng church. Siya yung advocate. Siya yung advocate. Kumbaga, siya yung contact natin, contact person. Kaya nagkakaroon tayo ng pagka may prayer meeting, pagpe-pray muna. Pagka magpaplano, ipagpe-pray muna. Hindi tayo nagdidesisyon sa sarili natin. Hindi tayo gumagawa sa sarili natin. Kumbaga, siguro tayo, minsan convict tayo na maglingkod. Panginoon, gusto ko pong gawin to para sa inyo. Panginoon, gusto ko pong tumulong sa ganitong gawain. Pero anong sinasabi ng sa dyan? Hindi mo pwedeng gawin yan kung wala kang advocate. Kaya hindi ka basta-basta, halimbawa, papasok ka sa isang establishment. Hindi ka basta-basta makakapasok kung halimbawa mayroong gwardiya. Kung halimbawa yung building is personnel only, sabi. Staff only. Kailangan mo ng ID. Kumbaga yun yung paraan natin para makapasok o pahintulutan tayo. Ganon din yung role ng Holy Spirit. Doon pumapasok yung stewardship natin. Yung the Lord's guidance. Kaya palagi tayong nananalangin, humihingi ng patnubay. Doon din pumapasok yung the Lord's trust. Ipinagkatiwala tayo ng isang role, isang pribileyo. Biruin mo, sinabi niya kay Pedro na, sige, akong bahala. Babakapan kita. Kung ano man yung mapagpasyahan mo, meron kang advocate para tagapamagitan sa ating Ama. Yun po, makikita po natin yung the Lord's question, the revelation to Peter, and the foundation of the church sa mga verses na ating nabasa. Bilang isang conclusion po, sa question ng ating Panginoon, sino si Jesus? Although maraming klaseng sagot, pero isa lang po yung tamang sagot para sa atin. Para sa atin, sino po ba? Siya ba yung Diyos na mabait, na naririnig natin na nagpo-provide ng mga pangangailangan? O siya yung tagapagligtas natin? Sinampalatayaan ba natin siya bilang tagapagligtas? O pinaniwalaan po ba natin yung mga tinuturo ng mga kapatid
Sa number 2 po, yung revelasyon. Paano natin siya nakilala? Katulad ni Pedro, nakilala niya first hand information. Sa paanong paraan po ba natin siya nakilala? Sino po ba yung nag-witness sa atin? At sa number 3 po yung foundation. Sa paanong paraan natin siya nararanasan? Kilala po natin siya. Na-witnessan po tayo. Tinanggap po ba natin siya? Nararanasan po ba natin siya sa ating pang-araw-araw na buhay? Nararanasan po ba natin siya na yung pagtitiwala niya bilang ginawa niya tayong steward? Pinagkatiwalaan niya ba tayo ng kung anumang mga bagay na pribileyo? At kung pinagkatiwala niya po tayo, nagagampanan po ba natin yung role natin? Yung conviction ng Holy Spirit? Hanggang doon lamang po siguro, manalangin po tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa aming nabasa. Tunay nga po na kailangan po naming makilala kayo katulad ni Pedro bilang tagapagligtas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magampanan kung kami man po ay sumampalataya sa inyo, ang inyong pong mga ipinagkatiwala sa amin, ang role na ibinigay niyo po sa amin, sa iglesia na makapaglingkod, Panginoon. Maraming po salamat sa privilege na inyo pong inaatang sa amin. Maraming pong salamat. Kayo po ang mag-ingat sa umagang ito sa matamis na pangalan ng aming manunubos na si Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga napagbulayan sa Kanya pong mga salita. At maraming salamat din po sa ating kapatid na Kanya pong itinayo upang mangaral po. At ngayon po mga kapatid, habang ating po itong pinagbubulayan, awitin po natin isang katanungan pong iniwan ng ating kapatid at ng ating Panginoon. Nawa ito po yung ating isasagot. I know whom I have believed. Di ko alam ang dahilan. Page 140. Sa huling stanza po, tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Hingin po natin sa Brother Wilson po ang ating pong gospel. Ako masabay minahal
Lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyayang sandali na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa inyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po sa isang biyaya na aming natamo. Nalubos po namin nakilala ang aming Panginoong Yesus bilang aming pong Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sapagkat tunay po na ito ay isang napakalaking biyaya po para sa amin. Na mabuksan po ang aming puso at kaisipan at maging maliwanag po sa amin ang mensahe ng magandang balita. Ang aming Panginoong Yesus ay namatay at muling nabuhay upang kami po na mga umasa at sumampalataya ay mabigyan po ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat din po sapagkat hindi mo lamang po kami inligtas, kundi ibinigay mo po sa amin ang pinakamataas na pribilehiyo na sa kapangyarihan po ng Santong Espiritu na sumasa amin ay tinawag mo po kami, inilagay mo po kami, pinagkatiwalaan mo po kami sa paglilingkod sa iyong iglesia. Tulungan mo po kami na maging tapat. Tulungan mo po kami na maging masikap sa mga bagay po na ipinagkatiwala mo po sa amin. At salamat po sapagkat alam po namin na magagawa po namin ang mga bagay na ito sapagkat sumasa amin ang iyong Espiritu Santo na siyang umaaliw, na siya pong pumapatnubay, at siya pong nangunguna po sa amin. Nawa tunay na palagi mo po kaming puspusin ng iyong Espiritu Santo. Nang sa ganun po ay patuloy po na makapamuhay kami, nakapakipakinabang, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Salamat din po sa iyong anak na ginamit. Amin pong panalangin na patuloy mo po siyang ingatan, pangunahan. Nang sa ganun po ay patuloy mo na magamit po siya sa pangangaral ng iyong mga salita. At salamat din po sa lahat po ng dumalo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Nawa ang aming pong panalangin, ang bawat isa po sa amin ay tunay po na masagot ang isang mahalagang tanong. Sino si Jesus sa amin? Nawa ang bawat sagot ay tulad ng sagot po ni Apostol Pedro na ang aming Panginoong Yesus siya ang aming tagapagligtas. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga natitirang oras, ganun din po ang pagpunta sa iyong mga gawain na ipinagkatiwala po sa amin. Naway, bilang isang lokal na iglesia, ito po ay aming maitaguyod at kami maging tapat sa lahat ng bagay na ipinagkaloob mo po sa amin upang ito'y magamit para sa iyong kalwalatian. Pagpalain mo po ang bawat isa at sa mga kapatid po na uuwi, ingatan mo po sila sa daan at sa mga magpapartake po ng breaking of bread, dalisahin mo po ang aming mga puso't kaisipan. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay tunay na isang pagpapala sa amin. Sa mga kapatid po namin na may karamdaman, tinataas po namin sila sa inyo, O Diyos. Ipuin mo po sila sa iyong mapagpalang kamay. Pagalingin mo po sila sa anumang karamdaman. Maging ang mother-in-law ko po, si Mami Obang, lubos po namin siyang pinagkakatiwala sa iyo. Naway tunay po na sa kanyang kalagayan ngayon, sa kanyang karamdaman, ang aming panalangin ay ang lubos kanyang makilala bilang kanyang Panginoon. Nang sa ganon, ang maging sagot niya sa tanong ng Panginoon ay maging maliwanag po sa kanya ng Panginoong Yesus ang kanyang tagapagligtas. Pagpalain mo po ang bawat isa at ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus
Amen. Good morning and God bless po at mag-proceed po tayo sa ating breaking of bread.